tinimingan mo, Lord, na meron kaming lugar na kagaya nito para kahit papano, Diyos, kahit by schedule man lang, Panginoon, pwede kami magsama-sama at pwede kami makadulog sa iyo sa panahon. Tulungan mo kami, Diyos, na patuloy na maging aware, Panginoon, para masundan at para masunod yung tamang gagawin, Panginoon, para hindi po kami magkaroon ng anumang karamdaman. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa panahon na to ay maging responsable kami sa aming mga sarili. Tulungan mo kami na mapalakas namin yung aming sarili, O Diyos. Dahil ito pala ay isang tungkulin namin sa iyo. Sinabi mo na ang katawan na to ay templo mo, kaya dapat namin pangalagaan. Salamat, binalik mo kami sa sandali, Panginoon, na kailangan namin na pangalagaan ng aming pangangatawan. Kailangan namin umiwas sa mga bagay na makakasama dito. Kaya Lord, maraming salamat. Dinulot mo rin sa pandemya na to, Diyos, na kami ay matutong magkaroon ng panahon sa iyo. Yung mga panahon na wala kaming ibang gagawin kundi manatili sa bahay. Kahit ngayon, Lord, bawal lang magtrabaho o lumabas araw-araw. Tinuruan mo kami na manatili sa bahay. Tinuruan mo kami na kahit sa pilitan ay manalangin at magbasa ng salita. Dinala mo kami sa sitwasyong ganun, Panginoon, para ma-realize namin sa aming sarili, Lord, na wala kami pwedeng gawin kung wala ka sa buhay namin. At lahat ng pwede namin tangkilikin, O Diyos, ay pag-aari mo. Lord, salamat. Dinala mo kami sa pagkakataon na kung saan magkakaroon kami ng panahon sa aming mga anak, sa aming mga pamilya, O Diyos. Na sa mga nagdaang taon, nagdaang panahon, nabuhos ang aming atensyon sa pagtatrabaho o sa pagkita ng pera. Pero sa mga panahong ito, dinulot mo, dinala mo kami sa isang pagkakataon na kung saan ang mga anak namin ay madadala namin sa panalangin. Ang mga anak namin, ang kapamilya namin ay makakasama namin sa pagbabasa ng salita mo. Tunay, O Diyos, na dinala mo kami sa pagkakataon ito para tumuwid ang direksyon ng aming buhay. You have said, Lord, be still and know that I am God. Sinabi mo, kailangan namin bilang tao na kung minsan tumigil, huminto, at tignan ang iyong pagkadiyos. Napakabuti mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Meron po akong bagong awit dito na nais ko kayong bigyan ng kopya. Yung magkasama sa bahay, isang kopya na lang siguro. Na nagsasabi na sa lahat ng panahon, ang Diyos natin ay naging Diyos natin. Na sa lahat ng oras, ang Diyos natin ay nandyan para sa iyo, para sa akin. Ito, natuntun ko nung kapanahonan ng lockdown. Sa buwan ng Abril, minsan pumunta kami ni Daddy dito sa Lote. Rooftop pa lang yung taas natin. Wala pa yung mga pader. Pagkasunduan namin ni Daddy na kantahin yung awit nito. Nanindigan kami na yung mga don't watch na ginawa natin bago ang COVID na ito ay alam natin na magbubunga. At during that lockdown, may blessing na dumating. Yung tumawag si Pastor Park, pwede na bang gumawa? O eto yung panggawa. Ituloy na. At ngayon kapag aakit tayo sa taas, may tuturing natin na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa akin. Napatunayan natin, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen? Napatunayan natin, hindi siya nagkulang. Kahit dumaan tayo sa krisis, hindi niya pinabayaan ng bawat isa. Kahit dumating sa pagkakataon na kailangan natin i-adjust ang
noon ang mundo dahil sa pandemya. Nakakaraos tayo. Hindi lang nakakaraos, nagtatagumpay tayo. Ang lobeng ito ay patunay ng katapatan ng Diyos. Ang lobeng ito ay patunay ng kapangyarihan ng Diyos. At ang bawat karanasan mo sa iyong pamilya, sa iyong sarili, itong mga nagdaang araw, nagdaang panahon, na natili ang kadahilan ng Diyos. Amen? Minsan ba? Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hanap, mahanap, tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Minsan pa sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Sa iyo, Panginoon, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa akin. Panginoon Jesus, maghari. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa Mapagpalang umaga sa bawat isa sa ngalan po ng ating Panginoon na tayo po ba ay nagagalak na narito? Parang galak na ba yan? Praise the Lord. Tunay po na mabuti ang Diyos sa lahat ng bagay na Kanya pong inaadya ang lahat ng ating sitwasyon ay alam naman po natin na lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay ay naaayon sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Wala po tayong magagawa, wala tayong di natin kayang hadlangan ang mga magagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po, ang kailangan lamang ay naroon po yung ating pagsunod at talima sa kalooban ng Diyos sa bawat araw. Amen po? Amen. Salamat sa Panginoon sa bawat isa na naririto ngayon. Ayan. Kilala niyo ba yung iba? Kilala niyo pa naman. Sa tagal po ng ating hindi pagkakita-kita, ayan, pagkakatagpo-tagpo ay niloob po ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil yung
nasaksakan po natin ay yung may-ari po niyan ay born again Christian po. Dito po sila umaatin sa Jesus Touching dito po sa Santor. Yung pangalan po niya ay Brother Glenn. Ayan, siya po yung salamat po sa Panginoon, siya po yung nagpahiram sa atin ng kuryente. At the same time po ay ginagamit sa atin. Meron naman po yung submeter para kaya lang po pinili po natin muna na huwag gumamit ng electric fan. Okay lang po ba sa inyo yan? Kaya po pag nasa bahay kayo, doon na kayo gumamit ng electric fan. Yan, doon niya na doon. Pagdating po dito ay pero salamat sa Diyos dahil sabi nga po nung nakakaraan nga ay walang ganito, wala lahat talaga pero Parang bigla tayo tinulak dito. pero salamat po sa Lord. Tingnan niyo po medyo malaki na yung lugar natin, parang masikip pa rin masikip na ba? Hopefully next week po o next week ay nasa taas na po tayo. Hindi po sa bubong may bubong na po yung ating pero sabi nga kagabi po hindi po tayo makatulog dahil sabi ko Lord, yung budget po namin ay pangsweldo na lang. Kulang pa po yung aming pamili ng bubong. Nandiyan po sa likod yung mga patases niya, hindi pa po sapat. Pero sabi nga po kung na-provide niya yung mga simula ng ating pangangailangan, sabi nga po lagi nating tatandaan pagka ang bagay na sinimulan ng Diyos, ito po ay kanyang tatapusin. Amen po ba doon? Naniniwala ba tayo doon? Praise the Lord. Hindi po tayo ibibitinin ng Diyos. Hindi po tayo bibitinin. Basta po magtiwala, manalig, sumunod sa kanyang kalooban, magaganap po yung ating mga panalangin at ang mga kagustuhan. Ito pong lugar na ito ay sa Diyos, hindi po sa atin. Amen po. Kaya ang Diyos po ang bahala dyan. Praise the Lord. Dito po sa Book of John. Sa John chapter 1 po ay mayroon pong banggit dito. Sa John chapter 1. Si Kuya Alan. Nasa Bible si Kuya Alan. Ayan. Bakit? Praise the Lord. Sa John chapter 1, ito po yung binabanggit. Kaya ko muna po yung Bible. Kumuha ng pahina. Si John chapter 1, verse 14. Ito po yung banggit sa John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siyang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako pinanganak. Dahil siya ay puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng nag-abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng Moses, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos, lubos na minamahal ng Ama. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa isang napakagandang umaga na binigay mo po sa bawat isa sa amin. Ikaw po, Ama, ang may akda ng lahat ng bagay. Salamat po at malakas at malusog ang aming pangangatawan. Hiling lamang po namin, Panginoon, na kami po ay i-cover mo ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, at malayo kami sa anumang uri ng sakit at karamdaman na dala ng panahon, Panginoon. Nadala, O Diyos, ng pandemya, Panginoon, sa buong mundo. Marami po ang nagkakasakit, marami po ang nahahawahan, pero dalangin po namin, let your protection be upon us, O God, at patuloy, O Diyos, na kami ay dudulog, magtitiwala, at mananalig sa iyong kalooban.
Sa po namin tagubilin ito, ito pong aming dalangin at hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dwelling in the presence of God. Siguro po ay matapos nating aralin ng nakakaraan patungkol sa mga pinagdaraanan natin patungkol po sa pandemic, maraming mga nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng mga ikinabubuhay, marami ang naapektuhan, pero po ito yung tinatawag na sabi nga po, dwelling in the presence of God. Sa panahon po ng pandemya, nagkaroon tayo ng panahon sa ating pamilya. Nagkaroon po tayo ng oras sa ating Diyos. Pero sa kabila po noon ay dumaranas pa rin tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga problema na kailangan po nating magpatuloy dahil ito po ang kalooban ng Diyos. Dwelling in the presence of God. Dito po meron po ako tatlong letter D, tatlong letter D to dwell in the presence of God. Number 1, ito po yung desisyon. Desisyon natin na tayo po ay dudulog sa presensya ng Diyos. Hindi po tayo tinulak, hindi tayo pinuwersa, hindi tayo sinipa. Bagkus po ito yung personal decision natin na tayo ay pumunta ngayon sa ating simbahan, na marami pa rin po ang mga tao na takot lumabas, at meron naman po mga tao na gusto lagi sa labas. Kaya po kung papansinin po natin, ay dwelling in the presence of God, number 1, ito po, it's our decision. Hindi pwede sabihin, uy, mag-dwell ka sa presensya ng Diyos, kahit po idukduk nyo yan sa pader. Pag ayaw niyan, ayaw niyan. It is personal decision to dwell in the presence of God. Anumang sitwasyon, anumang pinagdaraanan natin sa buhay, ito po yung ating desisyon na tayo po ay dudulog sa presensya ng Diyos. Kaya nga po ano sabi sa awit na binasa po natin kanina, kami ay dudulog sa banal na templo mo. Doon kami mananahan. Bakit po? Yun lamang po ang lugar na mararanasan po natin ang kapayapaan, mga kapatid. Dwelling in the presence of God. Yun lamang po yung lugar na kung saan sasabihin natin na magiging panatag po tayo. Magiging komportable po tayo. Ano po yung pagkakaiba ng ating gawain ngayon at ang gawain natin sa naka-aircon? May pagkakaiba ba? Mainit lang, pero yung ating pakiramdam, yung ating desire, yung ating pong desisyon na mag-dwell in the presence of God, kahit saan po pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit saan ay pwede nating maramdaman ang kanyang kamay na gagalaw sa ating mga buhay. Bakit po? It is our decision. May isang salita po akong parang binubuo kagad. Sabi nga po, if you decide not to decide, sabi nga po, you already decide. You're already decided yun po. You're already decided. Pag nagdesisyon ka na hindi magdesisyon, eh nagdesisyon ka na. Ano ba pagkakaiba na? For decision. Kung nag-decide ka na hindi mag-decision, you're already decided. Nag-decide ka na pumunta rito, nag-decide ka na gumising ng maaga, ipaghanda yung sarili, ipaghanda ang yung pamilya, dahil po, dwelling in the presence of God, it is our decision. It is our decision. Sabi nga po dito sa Deuteronomy, may banggit po dito sa Deuteronomy chapter 28. Sabi po dito, nasa sa atin lagi ang pagpapasya. Ayan. Kung atin pong babasahin ang buong context po nito ng ating Deuteronomy chapter 28, sabi nga po dito, chapter 1, kung diringgin ninyo ang tinig ni Yahweh at sinunod ang kanyang kautusan, ibabantog niya kayo sa gitna ng mga bansa. Magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang kanyang kautusan. Di po ba? Sa verse 15, sa kabilang dako, kung hindi ninyo diringgin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos at mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito.
Hindi niya kayo pagpapalain kahit saan kayo magpunta. If we decide to obey God's commandment, sabi nga po, kahit saan po tayo magpunta, kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, yung blessing po ay atin mararanasan. Kung magdi-disobey po tayo, magdi-decide tayo na huwag sundin ang kalooban ng Diyos, kahit saan po tayo magpunta, hindi po tayo pagpapalain ng Diyos. Meron pang sumpa. Kaya nga po yung pagdi-decide po natin na pumunta sa lugar na ito upang makarinig, makita, makadaop ang palad ng bawat isa, ito po ay isang pagpapala na kung saan po ay nag-decide na tayo dahil pagpapalain tayo ng Panginoon. Kung doon po sa maliit na lugar na tayo po ay pinagpala ng Diyos dahil tayo ay sumunod, how much more po sa lugar na ito na hindi binigay niya para sa atin. Ito po ay bunga lamang ng ating desisyon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po ay naging bunga lamang po sa loob po ng 13 taon na pinapanalangin natin na yung lugar na ito ay bunga. Sabi nga po, kung gusto niyo ng pagpapala, sumunod kayo sa kalooban ng Diyos. Mag-decide tayo na sundin ang kalooban ng Diyos. Let us decide to dwell in the presence of God. Ito po isang mapakagandang alaala sa atin na hindi po natin ito malilimutan. Ang lugar na po na ito ay mapapamana pa natin sa mga kaapu-apuhan ba? Kung di pa darating ang Lord, ito po ay kanila pang maaabutan o mas lalo pa nilang mapapaganda. Kaya po, ito po ay bunga ng ating pong pagdulog sa presensya ng Diyos. Pangalawang letter D po, dwelling the presence of God. Pangalawa po, direction. Saan na bang direksyon ang tinutungo mo sa panahon po ngayon? Direction ba na, sabi nga po, parang ang hirap ng sitwasyon ngayon. Nakahirap ng marami pong walang trabaho, marami pong walang kita, at marami pong nangangailangan. Sabi nga po natin, sa ngayon po sa panahon ng pandemya po, ay saan na ba ang direksyon ng ating buhay pananampalataya? Lumalim ba yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos o parang nagsusway-sway na lang kung saan dalhin ng hangin? Dito na lang ako. Doon na lang ako. Pero lagi po nating tatandaan, yung kapag ka po tayo ay nag-dwell sa presence ng Diyos, right direction po yung ating tatahakin. Amen. Tamang direksyon ang ating tatahakin. Tamang landasin ang ating pupuntahan. Bakit po? Sabi nga po, yung pag-dwell mo sa presensya ng Diyos, yun po yung mararanasan natin ng kapayapaan, doon po mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Dwell in the presence of God, ito po yung right direction. Maraming direction po sa panahon ngayon. Maraming diskarte para kumita, maraming mga pamamaraan para magkaroon ng income, pero kung sana lagi ito ay nasa direksyon ng Diyos para po mas lalo tayong pagpalain upang mas lalo niya nating maranasan ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Totoo po ba yung buhay natin sa panahon ngayon ay situational? Sino po ba? Ano ba yung situational? Parang nagre-react ka kagad sa ganitong sitwasyon dahil ito yung talagang sitwasyon natin. Sabi nga po, our life, sabi nga po, situational. We are acting. Gumagalaw po tayo according to our situation or we are overacting. Parang nagiging OA tayo kung minsan. Di po ba? Nung nagsisimula po yung COVID-19, nagkaroon lamang po ng isang positive sa isang lugar. Takot na. No? Alam niyo po sa Facebook, natatakot ako, kapitbahay ko yung positibo. Ngayon po nagkalat na libo-libo na. Parang wala na. Ito ba? Basta po importante yung ating safety protocols po. Yan. Lagi tayong naka-face mask, face shield, alcohol, hugas ng kamay. Ngayon po, naglagay po sila ng
panibagong guidelines po pag sumasakay po kayo ng MRT o LRT. Bawal mag-usap. Naka-face mask ka na, bawal pa mag-usap. Bawal mong hawakan ng iyong mukha. Kaya pagka kumakati na, gumanon ka na lang. Nakati yung ilong mo, talagang ipagpag mo na lang. Bawal po hawakan. Okay, pwedeng ikis-kis sa grills. Ano ginagawa mo? Sabi, bawal hawakan eh. Patinda ng ilong ko eh. Sa bakal mo na lang ikahamot. Situational po yun eh. Di ba? We are acting, sabi nga, gumagalaw tayo, kumikilos tayo, na nararapat lamang sa mga sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya nga po, yung right direction na tinatahak natin sa panahon po ngayon, ay kailangan po natin na tahakin ang direksyon na patungo sa Diyos. Ang tamang direksyon na patungo sa presensya ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yung magbibigay sa atin na kung saan po na tinatawag natin, alam niyo po yung mga payapang tao, yung kahit nakaupo, masandal lang nakakatulog. Mga payapang tao po yun. Wala siyang iniisip kung malalaglag siya o ano basta ang gusto niya, makatulog siya. Pero po yung mga tao naman po talaga, kahit na anong higa niya, kahit anong pikit niya, numero pa rin ang nakikita, listahan pa rin ang nakikita, pangangailangan pa rin ang nakikita, kahit nakapikit po yan. Pero po, let us dwell in the presence of God. Ito po ay makakaranas po tayo ng kapanatagan. Kagabi po, nagising po ako ng alas 12 ng madaling araw ba yun, o hating gabi. Hindi na po talaga ako makatulog. Talagang iniisip natin ng Lord, ito na lang yung budget ko eh. Ito na yung budget ng church, paano na yan? Kaya po akong ginawa, nagbasa ng Biblia, nagpatugtog ng gospel song, ayun po. Doon po ako napayapa, nakatulog na po ako. Sabihin po, dwelling in the presence of God, yung tamang direksyon na ating hinahanap, yung tamang direksyon na ating tinatahan. Pangatlong letter D po, dwelling in the presence of God, sana po ito yung laging desire natin. Lagi nating hinahangad po. Lagi po nating hinahangad. Mga anak po namin, pagka magdi-devotion kami, medyo talagang makukulit yung mga bata. Ang tagal-tagal nilang bumaba. Ang tagal-tagal. Minsan po kasi kami nasa kwarto, minsan sa baba. Meron po tinatawag namin, ang tagal-tagal, nanonood na din ng Korean novela. Eh, binibiro ko, bakit kapag nanonood kayo ng Korean novela, ngiti kayo ng ngiti? Pagka nagbabasa tayo ng Bible, parang hindi kayo makaayos. Hindi kayo Yung talaga yung talaga realidad ng buhay. Talaga kailangan mo silang ipukpukin. Kailangan mo silang ituruan. Although, sabi nga po, may nagbubunga naman po yung mga namin na yan. Kumbaga, may mga sitwasyon talaga na mahirap, may sitwasyon na maganda, pero po, lagi nating i-desire na manahan tayo sa presensya ng Diyos. It's our decision, looking for right direction, saka po ito yung desire ng ating buhay sa panahon ngayon. Sabi nga po dito sa awit. Sabi nga po, dwelling in the presence of God. Sa awit chapter 1, ito pong binabanggit. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang adhikay, pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging nagsasaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh ay siyang binubulay araw at gabi. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Sariwa ang dahot laging mamumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay natitiyak na magtatagumpay. Dwelling in the presence of God, it's our decision, right direction, and it is our desire.
Matutulad po tayo sa isang halaman na luntian at mamumunga. Lagi na lang mamumunga at laging pagpapalain ng Diyos. Amen po? Kaya po sa panahon po natin, anuman pong sitwasyon ng ating kinakaharap ngayon, let us always dwell in the presence of God. Doon lamang po tayo makakaranas ng kapahingahan. Doon lamang po tayo makakaranas ng kapanatagan. Yung problema po talaga, naririyan na yan. Pero po, palitan natin ng kapangyarihan ng Diyos na siyang mahawak at ang may kontrol ng ating mga buhay. Sa pasimula pa lamang po dito, sa Book of John, sabi nga po dito, sa Book of John, na naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Dwelling. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba para po tayo ay makasalamuha, para lamang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ngayon naman po ang pagkakataon. Let us dwell in the presence of God. Hayaan natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay upang maranasan po natin ang mga pagpapala at biyaya ng Diyos sa panahon po ng pandemya. Yun lamang po ang ating mapupuntahan. Wala na po tayong mapupuntahan pang mga mall na safe ngayon. Wala na po tayong mapupuntahan na lugar na magiging panatag ka. Di po ba? Ngayon po, kahit pumunta kayo ng mall, uncomfortable kayo. Makasabi mo, katabi mo, nagsuspecta ka na. Ayan. Baka may ano yung katabi ko na to. Di ba? Dati sa mall, parang bili ka lang ng bili, kulat ka lang ng kulat ngayon eh. Pupunta ka muna, mag-social distance ka. Yung hinawakan, hindi mo dapat hawakan. Ayan. Last time po, bumili po ako na dito sa Walter. Ayan. Napaka-safe. Maganda naman po ang ginawa ng kahera doon. Binigay ko po yung ATM card ko para po doon mag-swipe na lang. Hindi niya po hinawakan. Ininan nila niya yung swiper. Swiper matanggal. Yan. Para ako na naglagay, ako na rin nagtanggal. Ininan po talaga niya. Yun po yung magagandang protocol po sa panahon po ngayon. Kaya ang tawag dito, hindi naman po sa mga nandidirik o ibig sabihin yung safety protocol po yun. Sa panahon po natin ngayon, hindi man po tayo nagkakamayan, hindi man po tayo nakakapag-shake hands, kaway-kaway lamang po, okay na po yun. Na kung saan po, hindi naman tayo nandidiri sa isa't isa, na lang po talaga yung magiging ambag natin. Sabi nga po, sa pagsunod sa batas ng ating bansa. Sa protocol na ibinibigay po sa atin. Kasi nga po, mahirap po talaga, sabi nga po ni Pastor, mahirap po talaga once na makapasok ang isa virus sa isang church, lahat po ng umaten, tutusukin ang ilong. Isipin nyo na lang po yun. Di po ba, sabi ko, sakit-sakit naman, matusok lang nga ng buhok yung ilong mo, para ka ng ano, yun pang ganyong kahaba. Kaya nga po, let us always, sabi nga po, ingatan po natin yung ating sarili. Pagpunta po natin sa labas, pakikisalamuhan natin sa ibang tao. Kung wala po silang face mask, dapat po lagi tayong naka-face mask. Di po ba? Dahil yun po yung, yun lamang po talaga ang magiging paraan para mapangalagaan natin yung ating sarili. Nagkaroon nga po ng positive po sa text ko ni Mami, yung sa kaibigan namin sa Malabon. Yung asawa niya po, siya po ay laging naka-face mask. Yung lahat na nakasalamuhan nila, nagkakawa-hawahan po sa virus. Kaya importante talaga yung face mask po sa atin. Saan pa? Yung may face mask, hindi na. Yung may face mask po, hindi na hawak. Kaya let us always gawin po natin ano yan. Ang tawag ito? Passion. Lagyan nyo ng design. Yan. Lagyan nyo ng magiging sistema na po ng ating buhay. Let us dwell in the presence of God. Number one is our decision, right direction, at desire po ng ating mga buhay. Do not dwell in the wicked ways of life. Sabi nga po dito sa awit. Huwag tayong makisamuha. Huwag tayong makisalamuha. Let us always dwell in the presence of God.
Tayo po tayong lahat. Tayo po. Hallelujah. Let us take this opportunity po na tayo po ay makadulog sa presensya ng Panginoon. Hilingin po natin ang kalakasan, biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaatin upang tayo po ay makapagpatuloy sa pananampalataya, upang tayo po ay makapagpatuloy sa presensya ng Diyos. May mga pagsubok, may mga problema, pero po meron tayong Diyos na malalapitan na magbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo po sa amin, na kami Ama ay niloob mo na magkaroon ng gawain na katulad nito. Hiling lamang po namin, nawa ang iba ng Espiritu ang siyang manahan sa aming mga buhay. Maranasan namin ang iyong kamay na siyang gumagalaw at kumikilos sa aming kalagitnaan ngayon, Lord. And let your protection be upon us, O God. Salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami sa pagpapatuloy pa po ng aming gagawin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin at tiling sa pangalan ni Jesus. Inaasam-asam ang makasama ka. Inaasam-asam, Panginoon, ang presensya mo. Dahil walang katulad kung pwede mo magawa sa buhay mo. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, lumalang ng lahat ng may buhay. Binibigyan namin sa iyo ang aming salita. Ikaw ang dahilan ng panibago kong buhay. Kaya sa'yo'y aalay pag-ibig mo, Jesus. Inaasam-asam ang makasama ka. Ikaw ang kailangan sa buhay kong ito. O Diyos, nandito kami. We decide to dwell in your presence. We desire to dwell in your presence. We decide and we desire that you will direct us in our lives. Lord, bigyan mo ng pagnanasa ang puso namin, O Diyos, na manatili sa presensya mo kahit saan mo kami magtungo at sa kahit anong sitwasyon. Tulungan mo kami, O Diyos, na magnasa ang puso ito, ang isip na ito, Panginoon, na tumalima sa iyong mga salita, na manatilihin na mo muna ang salita mo sa aming mga buhay. Because we want your direction, Lord God. We want your direction. Hindi ko man po kayo makamayan o mapatungan ng kamay ngayon, pero pwede bang itaas mo ang iyong kamay kung gusto mong kumilos ang Diyos sa buhay mo? Kung gusto mo na ang direksyon ng Panginoon ang siyang tahakin mo, itaas mo ang iyong kamay at sa iyong personal na paraan, manalangin ka sa Panginoon, tumulog ka sa Kanya. Ito yung pagkakataon na kami mga leader ay limitado, pwede namin maibigay sa inyo, pero ang Diyos kailanman hindi limitado, hindi siya magkukulang. Walang limitasyon ng Panginoon. Kaya Kanyang abutin, kaya Kanyang yakapin ngayon, kaya niyang ibigay ang isang tamang direksyon sa buhay mo. Maraming kapighatian ang pwedeng maidulot ng mundo nito. Maraming kalituhan, maraming kasalanan, maraming pagbagsak. Pero sa direksyon ng Diyos, laging may pagbangon, laging may kalakasan, laging may kapayapaan, laging may kagalakan, laging may kahinahunan. Minsan ba, ngayon at kailanman, sa puso ko'y ikaw lamang. Wala na nga iba pang hahanapin pa. Wala sa puso, inaasam-asam ang
presensya ng Diyos. Sa piling po ng Diyos ay may kapayapaan. Sa piling ng Diyos ay may kagalakan. Sa piling ng Diyos ay may kapanatagan. Ito yung presensya ng Diyos na wala kang ibang iisipin kundi maranasan lamang ang kanyang kapangyarihan. Sa piling ng Diyos, mararanasan mo ang kapanatagan sa kabila ng kaguluhang nagaganap sa ating mundo ngayon. Kaya sama-sama po tayong manalangin. Hilingin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. We worship your name, O God. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ikaw na, O Diyos, ang makagagawa ng himala sa bawat anak mo na naririto ngayon, Panginoon. Ikaw na, O Diyos, ang makagagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, kundi sa iyong presensya may kapayapaan. Sa iyong presensya may kapanatagan. Sa iyong presensya ay mayroon pong kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kaya po, Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa na naririto ngayon. Sa bawat isa na naririto nagnais na ikaw ay maranasan. Let your spirit be with us right now, Lord. Salamat po ng marami. Pagpalain mo po maging ang may-ari ng kuryente, Panginoon. Namin po sinasaksakan. Bigyan the blessing, Lord. At pagpalain mo rin po, Panginoon, yung aming mga kapitbahay. Kailangan namin sila, O Diyos, na makasama or makakarinig ng mikropono na ito, Panginoon. Continue to bless them right now. Sa buhay po nila, Kuya Sherwin, maging sa buhay po, Panginoon, na isa pa naming kapitbahay. Ang mga tao, Panginoon, maging sa mga nasa halamanan, pagpalain mo po. Lord, anumang source of income, Lord, continue to bless them, O God. Patuloy mo kanilang makikilala na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan namin. We thank you, Lord. We entrusted everything into your mighty hand. Be with us. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na iginawad mo sa bawat isa. Purihin ka at dakilain ka. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin at tiling sa pangalan ni Jesus. Ang lahat mong nagtitiwala at nananalig sa Panginoon, magsabi ng Amen.